Hello, good evening everyone. This is G2 and welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. And right now we have a special guest. He's a DepEd or Department of Education teacher from Calabarzon region. His name is Eugene Barilla. Yes, Eugene, kamusta? Sir Eugene, bro. Bro, ito okay naman. Actually, ayos na ayos. Mas okay pa ako sa all right. All right, good, good. Problem is everything all That's good to hear, Sir Eugene. So, by the way, Sir Eugene, sana mapagbigyan mo yung mga answers ng mga viewers natin about your life, career, yung journey mo na pagiging teacher. And there's gonna be a series of questions that they want to ask. Okay, so I'm gonna go to give you the first one. Sabi dito, okay. What led you to become a teacher? And was there a specific moment or person that inspired this career choice? Okay sir. Napakagandang tanong yan. Anyway, nung bata ako, hindi ko naman pinangarap maging teacher eh. Ang pangarap ko noon sir ay maging, kung hindi man sana piloto, maging sundalo o pulis. Kasi karamihan dun sa amin sa Cordillera Administrative Region, after college, pumapasok sila na sundalo o kaya ay pulis. So, yun din ang pangarap ko talaga noon. Kaso, maybe it's a calling talaga. Kasi nag-apply din ako na bumbero. Kaya ako pumunta ng Maynila noon para mag-apply na bumbero. Pero, kinapos ng kapalaran, kaya back to teaching pa rin. So before din kasi ako na nag-college, sir, ang nagparal sa akin na, isa sa mga nagparal sa akin na nag-encourage sa akin ay yung tiyahin ko na old maid, matandang dalaga na teachers elementary. So, to give respect naman, saka yun lang din naman kasi talaga ang mga meron na kurso dun sa amin. Kung hindi midwifery, agriculture, and then yung counting post around, hindi, CPA pala. CPA. Counting post around, ha? Joke lang. Midwifery, tsaka education. So sa lima na yun, pinagpilian ko dun sa amin. Kasi magastos mag-aral sa Maynila, o kaya sa siyudad. Kaya pinili ko mas doon na lang mag-aral. Yun din ang gusto ng tiyahin ko noon eh. So, pumasok ako sa education. Nung nag-aaral kami, wala talaga sa loob ko, kaya ginawa kong laro ang pag-aaral. May mga uso doon sa amin noon, yung mga video okay, KTV bars. Nakapalibot sa school namin noon doon ng inuman. Tapos may naging classmate ako na pare sa Anglican. Alcoholic. So, Porke Barilla ang apelyido ko, lagi akong nasa harapan. So, sabi na ni Ma'am Tobera ayang ang noon, Mr. Barilla, yes ma'am. Amoy chiko ka na naman. Patatawag ko yung tiyahin mo bukas siya. Ay sus, nag-dance ako. Amoy chiko sir, yung gin. I didn't even expect na makaka-graduate ako. Nakapasa pa rin. And then ang napakaganda dito sir, nung nag-exam kami ng board exam, unexpected kasi before examination magdamagan kaming nag-inuman ng mga lasing kong katropa sa Benguet. Hala, pumasa ako, pero you won't believe it. Exactly, passing score. Nakakayaman pero totoo. 75. Wala man lang naging kahit 0.5 na sobra. 75 talaga yung board exam ko. Ang rate ko. Pero, depende naman kasi sa performance at saka sa pagka-apply mo. Yeah. Noong panahon namin sa probinsya, mag-apply, bibili mo ang item. That's why nadismaya ako from 2000 na naging voluntary teacher and then 2000 to 2003 na voluntary teacher, walang sahod ni piso. Tapos 2004 to 2007 local school board. Ang local school board sa amin noon, ang sahod niya is 4,500 lang. Hindi katulad dito sa syudad,
na kung magkano yung sahod ng teacher 1, yun din ang sahod ng local school board. So, I came to decide na umalis na sa DepEd, bumiyahe ng Maynila para mag-apply as bumbero, pero wala pa rin nangyari. So, back to teaching ulit. Sabi ko, this might be the calling. Hanggang nakapalo ako ng bata noon sa Mystical Rose School of Bulacan. Yung palang bata na napalo ko, ako pala siya ng supervisor. Ayari ako. Sabi niya, gusto mo patanggalan kita ng lisensya? Sabi ko, ma'am, paano niyo ako patanggalan ng lisensya? Wala akong lisensya. Pero meron naman ako talaga, broadcaster na ako noon pa. Sinabi ko na lang na wala. So, bago nila ako i-kick out or i-fire out ng may-ari ng school, nag-resign na lang ako. Nag-resign ako, natulog ako sa Luneta. Pag natapos sa Luneta, nagalit yung mga bantay doon. Lipat naman sa ano pangalan nito? Dito sa Baywalk. May mga kasama ako doon. Sabi ko noon, ang sarap-sarap ng buhay doon siya. Bakit ako pumunta ng Maynila? Hanggang sa may nakakita sa akin, may tumulong sa akin. Hi, hello, Tatay Kanson. Tatay Buboy, baka makita mo ito, ma-view mo. Ito na ako ngayon. Successful teacher na kahit papaano. So dahil sa nakita ko noon na ang ganda ng buhay ng teacher na auntie ko na nagparal sa akin, kasi ang tatay ko farmer, ang mama ko naman hog raiser. Yun. Sabi ko, hindi ako magiging katulad nila pagdating ng araw. Kaya siguro nanganganib ang ating bansa na mawalan ng farmers. Kasi katulad ko nga, nangarap talaga ako. Nung kinder ako, sabi ko, when I grow up, I want to be a pilot. Hindi ko naisip, hindi pala kaya ng magulang ko paaralin yun. Kaya naging teacher na ako ngayon. Kaya yun lang po. Mangarap tayo sa abot ng ating makakaya at huwag tayong mangarap na hindi natin kayang abutin. Pero hindi pa huli para abutin ang pangarap na imposible noon. Exactly, Sir Eugene. At I agree with you on that. Hindi po ako nagyayabang. Yeah. Pero syempre, yes, sir. Katulad ko, hindi ako nagyayabang, sir. Pero oo naman. You're not. Ano yan eh? Yan yung nangyari talaga eh. So pagka, yung sabi mo na 75, passing is still passing, di ba? Kahit 75, passing is still passing. Pass pa rin yun, sir. Yes, kasi, exactly. Nung kapanahonan na, 75 is passing na eh. Pero ngayon na nag-aaral na, ay naging teacher na ako, masakit sa loob ko. Nanginginig yung daliri ko na isulat sa card ng bata kahit alam ko na yung bata ay hindi gaanong marunong. Masakit sa kalooban ko ilagay yung grade na 78 or 79. 79 na yan, sir. Sana wag magalit sa akin yung mga supervisor pag napanood nila ito. Lowest grade po talaga na binibigay ko is 80. Kung alam ko na medyo alanganin itong bata, kakausapin ko yung magulang. Sabihin ko sa magulang, ate, kuya, delikado itong anak nyo. So, we must make some remedies para maagapan. Remedyohan na natin habang maaga. Siguro kailangan yung patyuturan pag hindi siya matutong magbasa. Kasi yun na ang rules ngayon, sir. Pag hindi makabasa ang bata, tapos walang comprehension, bagsak, uulit siya. So, bago pa mangyari yun, minawarningan ko na ang parent na sayang ang isang taon. Oo naman. Kung kaya niyong patyuturan niyo po yung bata para that's a lot of time to waste. 1 papasa year. Na siya. Ang daming mga dahilan para hindi ibagsak ang bata. Bakit mo isipin na ibagsak yung bata? Kung saka ka lang gagawa ng action, after the 4th quarter, wala na, it's too late na. Sobrang too late na talaga. Sa umpisa pa lang, dapat alam mo na kung sino yung mga dapat na bigyan ng ayuda ng mga bata. So ano pala, napaprofile mo na yan, Sir Eugene? Ma-inject ng maayos yung utak. So, kumbaga parang sa una pa lang, yes, napaprofile mo na yung mga estudyante mo dun sa performer, sa mediocre, yung pinakamababa. Alam mo na kung sino yung mga yan, na-identify mo na. Yes, sir. Not only me, but all teachers. Talagang mag-profiling na kami on the first week and second week until third week. Pero minsan, marami, dahil sa sobrang dami ng mga bata na hawak ng isang teacher, mahirap mag-profiling minsan, lalo na kaliwat kanan yung pinapagawa ng mga
higher DepEd officers na report ng ganito, report ng ganoon, announcement ngayon, deadline mamaya, ipasa nyo na kaagad. Nako, napakahirap minsan, sir. Pero nasa sayo yan, budgeting of time lang yan. So bakit time management, ano importante? Sabi ko nga sa iyo, sir, yes, sir. Sabi ko nga sa iyo, nung nasa Starbucks pa ako, ang dami kong panahon para magbulakbol, maggala, nakakapag-SM ako dati. Ngayon, nasa DepEd ako, nako, kulang na ang oras. Kaya, lack of work. Oh boy. Anyway, Sir Eugene, what about your, can you share your educational journey naman? Yung mga experiences na I believe na talagang hindi mo makakalimutan. Educational experiences. Journey, ayun, yes. sir, may nalaktawan ako sa question mo kanina. I-add ko na ngayon. Mm-hmm. Noong bata kasi ako, sir, yung sapatos ko noon, yung daliri ko, yung dulo ng daliri ko, nakayuko na, ay nakatupi na gano'n sa loob ng sapatos kasi hindi na magkasya. Pinipilit na yung maliit na sapatos sa malaking paa. Halos nagpipilay-pilay na ako maglakad, pero kailangan magsapatos eh. Bawal noon pumasok na nakatsinelas. Kailangan pag magtsinelas ka, may sugat ka daw talaga. Yun ang gusto ng mga teacher noon. Saka, yung tsinelas ko, pag galing ako sa pagtitinda ng pandesal, siyempre, ikot ka ng ikot. Yung sakong niya, butas na. Kaya kapag tag of prisoners kami noon, tinatanggal ko na talaga kasi nakakahiya na, tinatago ko. Tsaka masakit yun, pare. Kasi noon, dahil sa na nangyari, nangako ako sa sarili ko na hindi ako magiging failure as a child na hindi makatapos ng pag-aral. Talagang nagpursige ako para makatapos mag-aral. Pero bago ako nagpursige, nag-duck racing muna ako. Nagtitik. Kumbaga, nung inakyat na ng bulutong tubig hanggang tuhod ko, doon ako nag-decide na ibenta ko na yung itik. Pabenta ko na sa nanay at tatay ko yung itik and then mag-aral na lang ako. Ayun, pinag-aral ako ng tiyahin ko na teacher sa Antipolo. Sila nang tiyuhin ko doon. Nabalo din. Kaya, kung ako nagsumikap, biruin mo noon, sir. Makapag-washing ako ng isa o dalawang school bus ng mga kapitbahay na mayayaman doon. May 40 pesos agad ako. Tapos, bibigyan pa ako ng tiyuhin ko ng baon. Tapos, dadalhin namin ni Balagtas yun doon sa may bahay nila. Bibili kami ng beer. No high school. Napakaraming experiences na hindi makakalimutan. Tapos, eto na, nung dumating na ako sa college, yung sabi ko nga, may mga inuman sa paligid, painom-inom. But, luckily, nakapasa pa rin, hindi nakapasok sa DepEd. Pagdating naman po sa pagtuturo, ang daming mga obstacles na hindi dapat intindihin. Ang daming mga pagsubok na gustong harap. Pero, hindi ako nagpapadala. Yung imbis na malungkot ako, noong una talaga nalulungkot ako, nalaban ako sa kanila. Dumating pa yung punto na nakarating kami sa division office, kinausap ako ng superintendent. Kumbaga, malapit-lapit na sa administrative case yun eh. Buti na lang, hindi natuloy. Dahil sa lumaban din ako. Napili kasi ako noon ng mga supervisor na sumali sa training ng mga senior high school teachers. Kasi 2015-2016, binubuo pa lang noon yung senior high school. Kukunti pa lang ang teachers doon. And then wala silang makita na computer technician siguro na qualified na madagdag doon sa mga teachers doon. Kasi yung hindi kayang gawin ng mga teacher technician noon, siyempre mas may experience ako kaysa sa kanila kasi sila, bago sila naging teacher, saka sila nagkaroon ng hilig siguro sa pag-repair ng computer, nag-test lang sila, kaya nagkaroon sila ng kaalaman. Siyempre teacher, hindi naman talaga technician yan. Exactly. Like, hindi ko po binubuhat yung sariling upuan ko, sir. Ha?
No, I understand. Tama naman, totoo naman, totoo High naman. school pa lang kasi ako noon, naging mahilig na ako. Hmm. Ayun, na mas mas may alam ako siguro, mas ahead ako ng konti. Kaya sa lahat ng nag-training na 28 ba yun, o 34, basta nasa 34, mahigit, mahigit kami 30 na nag-training noon sa Cainta Rizal for 32 days na naging 40 days na naging dahilan na dahil mag-isa lang ako na elementary teacher na nahalo sa mga high school teacher. And then yung mga bata ko nga naman kasi naiwan ko. So ang nag-suffer yung mga kasamahan ko. Yun siguro yung naging dahilan nila para i-petition ako. Pero, Pero that's not your hindi ako fault. nagpati. Diba? Pinag-training ka eh. How Yes, is sir, that hindi ko- your fault, diba? Yes, sir. And then nag-report na ako noon sa EPS ng EPP noon, EPP TLE na, sir, mayroong konting problema kasi ganito, pinaliwanag ko. Sabi niya sa akin, sinong susundin mo? Yung boss mo o yung supervisor mo? Eh, siyempre, mas mataas yung supervisor. Ikaw, sir, ang susundin ko. O ba't ka pa nagre-reklamo? Punta ka na sa Cainta, sabi niya. Okay, proceed pa rin ako sa training. Hanggang sa umuwi ako noon dito, may isa akong co-teacher na matalik kong kaibigan. Sometimes kaaway din. Pero siya ang nagsabi sa akin na maganda-handa ka kasi may hindi magandang pinaplano yung mga kasamaan natin sa'yo. So pagdating ko noon, dinala nila ako sa isang room not knowing na ako pala ay gigisahin. Eh, dahil cold-blooded naman tayo, lumaban ako pero bawal manakit. Sigawan. Sige, nakipagsigawan ako. Pero Sir Eugene, for what reason na para gumawa sila lang ganun? For what reason? Kasi nga sir, parang sobrang napakaswerte ko kasi elementary teacher, mapapasama sa training ng mga senior high school teachers, mga high school teachers. And then yung mga bata ko kasi naiwan ko, sila ang nagsuffer, pinaghati-hatian nila. Ngayon, may isang apoy. Sinulsulan niya yung school head na master teacher noon, naniwala naman, nagpasulsul naman yung master teacher. Ayun, binalak nila ako na paalisin ng Salinas Elementary School. Siguro yung petition na yun is para itapon ako sa ibang school. Lalo, mainit-init din naman ang kalamnan ko noon na lumaban sa ganon. Nalaban ako, nakarating pa nga kami ng division, sir. Kinausap ako ng superintendent sa supervisor. Pero on the end, wala silang napala kasi pirmado ng principal ay ng superintendent yun yung special order ko noon na mag-training ng Cainta diba? sa TM1 trainers methodology. So this is a good example Yes, of crab mentality, no? Crabbing. Yes, sir. Sabi ko noon, basta't may karapatan nasa tama ako, lalaban ako. Hanggang ngayon, ganun ako, sir. Siyempre Basta't nasa naman. tama ako, lalaban ako. Of course, me too. And then, sa teaching naman, iniisip ko na lang yung mga bata ko. Bakit ko sila isipin? Pag inisip ko yung mga Mirasol tsaka Marites dyan, lalo na yung Mirasol na sulsol ng sulsol, yung mga Marites na nakakita ng konti, dinagdagan na pinarami, ay naku, magiging conjuring lang ang mukha. Kaya sabi ko, doon na lang ako sa mga bata ko ako tututok. Pero may nangyari yung nitong nakaraan na yung internet connection nila doon sa ICT na gusto nilang lagyan ng internet yung hanggang 4th floor, hindi nila na-solve, nag-hire sila ng technician nila, binayaran pa nila ng siguro medyo mahal, siguro pwede rin na mura kasi kakilala naman siguro nila. Doon ako minsan naiinggit kasi pag ipapagawa nila sa iba may bayad, may labor. Pero pag sa akin sila magpagawa, walang bayad. Merienda, wala. Pero okay lang, at least naman,
may naipakita ako sana na kagandang loob. Kaso sa kanila, sa mga, hindi naman lahat, may mga iba na ang tingin nila ay mali yung ginagawa ko. Pero may parte naman na maganda para sa akin kasi nalagyan ko ng internet connectivity yung classroom ko. Ngayon may wifi na sa classroom ko. May modem wifi na. Yun nga lang ang naging effect. May nagawa ako konting kamasalanan. Pina-principal sa office nila ako. Pero okay na yun. Bahala na sila. Kasi yung rason nila nakita ko out of knowledge na yung sa Google Drive na ano ba yun, yung survey, nakalimutan ko tuloy yung pangatawag doon. Yung poll, di ba? Poll? Google Forms. Google Forms. Yung sa Google Forms na kasi sir, dahil tinanggal mo yung internet, nag-back to zero ako, sabi ng ICT coordinator. Dating ICT coordinator din ako. Saka hindi naman ako bagito dyan sa Google Forms na yan na kapag hindi mo na save. Hindi naman yan, hindi naman yan Microsoft Word o Microsoft Excel na pag hindi mo sinave, pinatay mo yung internet o pinatay mo yung computer, hindi siya nagsisave. Pero ang Microsoft Office nga ngayon, may auto-recovery na eh. Kaya hindi ko na lang pinatulan sa hinabayaan ko na lang. Pero after few days after ng conversation namin, nung nag-usap kami ng boss ko, binanggit ko, ma'am, actually mali nga po yung rason niya. Kasi ang Google Forms naman, kahit isang taon mo hindi babalikan yan, pagbalik ko doon, nakasave pa rin yun. Exactly, andun pa rin siya. Natawa tuloy yung boss ko. Yung result, andun pa rin yun eh. Kaya minsan, maganda yung, kahit maganda yung intention mo na tumulong, may mga tao talaga na ang tingin nila sa iyo ay mali. Pero, wag na lang patulan. Tawanan na lang kasi mga taong gano'n wala namang mararating yan eh. Mark my word, ang mga taong ganyan na laging naiinggit, hanggang doon na lang siya. Hayaan mo siya, wag mo siyang patulan. Yes, of course. Hindi ko naman talaga mindset. That's correct. I definitely agree. Hindi ko naman talaga mindset. Yeah. Pero Sir Eugene, matanong ko rin, out of curiosity, anong grade, tsaka anong mga subject yung mga tinuturo mo? Sa ngayon sir, dati kasi ang subject talaga na tinuturo ko, itong TLEEPP. Mm-hmm. Yan ang talagang pinakakatutukan ko, yung TLEEPP. May 4 na component yan eh. Agriculture, which is gardening, HE na home economics, industrial arts, and then ano na itong isa? ICT, Agri, HE, and Industrial Arts. So, yun talaga pinakatutukan ko, pati sa masteral ko eh. Yun ang title ko talaga, title ng thesis ko. Pero itong mga bandang 2022 na, 2021 pa lang, naramdaman ko na itong chronic rhinitis ko, na nahirapan ako, konting pawis lang, nahirapan ako huminga. Saka hindi na nawawala yung sipon sa ilong ko. Hindi naman sa inaayawan ko na. Love ko talaga ang activity. Yun nga lang, yung gardening. Gardening talaga. And then, kasabihan pa naman, ang improvement ng isa o kaya yung nagawa ng isang teacher ay kasiyahan o dangal ng buong kaguruan. Nga lang, ang kaugalian sa DepEd talaga, habang nakikita kanilang nagpapala o nagpapako o naggagawa ng CCTV, sir, anong ginagawa mo dyan? Wow naman ha. Yun lang. Pero yung sabihin mo na tulungan kanila, never natutulong yan. Maraming mga teacher talaga ang tingin mo ay mababait, pero ang tingin nila sa sarili nila sobrang taas na minsan na-underestimate nila yung ibang tao na nagsasalita sila, nakakasakit na. Yun ang lagi kong iniiwasan. That's why pag may gatherings kami, hindi ko naman sila sinisisi. Kasi nung unang nangyari yun sa akin, yung petition nila ako,
Lahat ng gatherings, lahat ng occasions, umiiwas na ako sa kanila. That's why nasanay ako na nandun na ako sa grupo ng mga guard, ng mga janitor, janitress, mga kusinera. Nandun ako sa grupo nila. Hindi ako nakikipare sa mga teachers. Although, marami akong kaibigan din ng mga teachers. Wala naman akong kaway dahil ayoko makipagkaway. Kaso, mas pinili ko yung umiwas na lang ako sa kanila. Tututok na lang ako sa mga bata. Pero yung mga teacher-to-teacher occasions, hindi ako naglalapit. Mahirap na. Oo, kasi distansya talaga ako, sir. Kung ganun lang din naman, di ba? Just, might as well just avoid. Oo, sir. Oh boy. Anyway, ulit, sir, ulit yung tanong mo kanina, paulit nga, sir. Hindi yung ano, I mean, ako? kasi kung yung mga teachers na medyo may problema, might as well just avoid na lang, di ba? Para wala ring conflict, para wala ring gulo, di ba? So kung ganun din lang, sasama na lang ako sa mga janitors and mga guards na at least medyo chill lang ng mga tao, di ba? Hindi masyadong high profile. Oo, tsaka ako kasi yung klase ng tao, sir, na kaya kong pakibagayan lahat. Kaya kong ibaba yung sarili ko sa level nila. Hindi katulad ng ibang teacher na kapag nadaanan nila yung magulang, taas na na gano'n ang tingin sa sarili. Titignan nila yung mga magulang o kaya mga halimbawa, yung janitress namin. Ate Rose, halika nga rito. Ate Rose, halika nga rito. Utos ng utos. Bili ka nga ng merienda doon. Pinabili nila ng merienda yung tao. Mas may edad at mas matanda kaysa sa kanila. Pero hindi man lang nila mabigyan ng merienda niya. O, Ate Rose, bumili ka ng ganito. 2 Coke at 2 siopaw. Ano naman yun? Barya lang naman yun sa sahod nila. Sa sinasahod ng tao. Please forgive me if I'm wrong. Kasi, wala pa sa 1/4 ng sahod nila yung sinasahod ng inuutusan nila na parang alipin nila eh. Kung makautos sila. Yun ang isang mga hinanakit ko. Kaya ano naman yung, bumili ka ng 2 siopaw, ibigay mo sa kanya yung isa. O kaya, buy extra para sa kanya, di ba? Yes, yun nga sir ang ginagawa ko pagka, kasi coffee lover ako eh. May malapit na 7-Eleven dun sa amin. Ate, nagkakape ka ba? Ay, oo naman. Gusto ko magkape. Sabi niya, pwedeng bumili ka ng, bilan mo ako ng kape doon. 3. Tapos bumili ka ng ganito. Ganun. Kung ano man yung nandun, siopaw, o kahit na ano na sarap, bili ka rin ng 3. O di, sir, eto na po pagdating. O sige, sa'yo na yung isa. Eto sir yung barya. O sige, hati tayo dyan sa barya. O di ba? Kahit pa paano natanim mo pa sa utak ng tao na ay magandang mag-utos itong si teacher na ganito kasi namimigay talaga. Nagsi-share. So tiyak yan, pag may papagawa ka ulit, kahit may ginagawa yan, isisingit niya yung oras niya para matulungan ka. Tsaka ganun talaga dapat, syempre. Nakikisuyo ka, hindi mo naman alipin yan tao niya para ganunin eh. Di ba? So, it is just hindi naman right na bilang mo ng extra, di ba? Oh boy. Yes, sir. Well, what about Sir Eugene yung ano mo? Tama. Exactly, I agree. Sir Eugene, what about your teaching philosophy? And what creative methods do you enjoy using to make learning more exciting? To make the learning exciting? Tsaka yung ano mo, yung parang philosophy sa pagtuturo. Philosophy of education. Yun nga. Kailangan as a teacher, kailangan mapamaraan ka. Kailangan you must be competent sa sarili mo and then be resilient. Each and every time na may mga unexpected na mangyayari, kailangan handang-handa ka na. Tulad nung nangyari nitong nakaraan. Ang demo ko kasi talaga, ang ko natawag talaga ko, yung i-observe ka ng supervisor ng master teacher mo o kaya principal mo. May lesson ako na nakahanda na talaga for Tuesday dapat eh. Suddenly, na miscalculate ko pala,
na-miss ko yung isang araw. So, imbis na pang Tuesday siya, nalagay siya sa Monday. Then that Monday naman, ang topic dapat ay mga lalawigan, mga rehiyon at lalawigan ng Visayas at Mindanao. Sabi ko, paano ko ito maituro sa mga bata kung hindi naman sila taga doon, hindi naman kami taga doon. So sabi ko, gawin ko na lang na Calabarzon. A day before, pinagplanuhan ko na, nagprint na talaga ako ng mga sa bond paper ng mga mapa, like topographical map, regional map, and then basta yung mga map na kailangan. 4 kinds of map yung na-print ko eh. And then, ayoko kasi mag-rely lang talaga sa PowerPoint and then TV. Ayun, suddenly nagkaroon ng brownout. Ang ginawa ko na lang, imbis na Visayas, ginawa ko Calabarzon. So may questions to it. Yes sir, Calabarzon. So unang-unang tanong ko sa mga bata, saan tayo nakatira? Sabi nila, sa Salinas 1, sir. Oh, maliban sa Salinas 1, anong mas malaking lugar? Anong tawag? Cavite po. Okay, Cavite. So yung Cavite, ano namang rehiyon? Sabi ko, alam nila. O, Calabarzon, sir. O, ilang lalawigan ng Calabarzon? Sir, 5. O, isa-isa nila. Cavite, Laguna, Batangas, Quezon. So, ayun. Di alam na alam nila. Saan lugar sa Cavite ang pinakamalamig? Pinakasing lamig ng Bagyo? Sir, sa Tagaytay po. Saang lugar ang pinakamagandang napuntahan ninyo? At saang lugar ang alam niyo na pinakamaganda na pinupuntahan ng maraming tao? Sir, sa Tagaytay po, doon sa may Sky Ranch. At sa Sky Ranch, nakikita mo na rin yung Taal Lake. O, di ba? O, di dalawang lugar na ang na may magandang tanawin. Tagaytay tsaka Batangas na. Yeah. Batangas ba? Oo, Batangas. So, na-inject ko na. Depende naman yan sa techniques. Maaari din naman sa Pilipino. Actual teaching ko kanina. And then, napaamin ko pa sa yung mga bata kung sino yung may mga bawal na affairs. Kasi grade 4 pa lang. Sa bagay nowadays, kinder pa nga lang, may mga crush na, di ba? So, sabi ko sa mga bata, kasi yung topic sa Pilipino, absent kasi yung Filipino teacher, nagkaroon ng sakit yung anak niya. Sabi ko, naalala ko yung high school life ko noon, na nasuspende ako ng 2 weeks dahil sa love letter na yun. Eksakto yung lesson kanina, na sinend sa akin yung PowerPoint kagabi, hindi ko na nabuksan kasi nga, ang dami kong ginawa na PowerPoint din na iba. Sabi ko, bukas na, pagka ituturo na, madali lang naman, Pilipino lang naman, sabi ko. Buti na lang nag-jive sa nangyari noon, no high school life. Sabi ko, ano ang liham? Sir, ang liham ay naglalaman ng mga mensahe, ng sumulat at saka yung sinulatan. Magkalapit ba sila? Sabi ko, magkalayo po. Okay. Napapansin ko dito sa classroom natin, ninyo, sabi ko, kasi panghapon na yun na may nagbabatuhan ng papel na krinampol. Tapos pinapansin ko, binabasa nung binato, tapos susulatan din niya. Nagkataon na tumalsik sa akin yung papel noon, kaya nabuksan ko, yun pala nag-aaway sila sa papel. Pangit ka, sabi niya. Tapos mas pangit ka, sabi naman nung isa. So, doon pa lang nakapagpapalitan na kayo ng impormasyon, sabi ko sa kanya. Yun ay isang uri ng liham. Yun nga lang, hindi ko alam kung anong tawag dahil binabato, sabi ko. Parang yung nung high school kami, nung nag-cheating kami, para walang bumagsak. So ngayon, pupunta tayo sa liham. Anong alam niyo tungkol sa liham? Sabi ko. Hindi pa rin nila masabi-sabi, hindi nila mahulaan yung target ko. So sabi ko, sino sa inyo ang may jowa, boyfriend at girlfriend na dito walang umaamin? Alam niyo, nung high school ako, may nangyari na ganyan sa akin. May isang hindi naman classmate na sa lower grade siya, 3rd year siya, 4th year ako. Hindi ko alam na syota niya ako at hindi ko rin alam na syota ko pala siya. Boyfriend niya ako at girlfriend ko pala siya pero hindi ko alam. Siya lang nakakaalam, sabi ko. Ngayon may classmate kami na best friend niya. Nung nag-checking ng assignment,
siguro yung siyang nakapag-check ng papel ko, inipit niya doon, yung love letter. Sabi ko, di nagtitilian na yung mga bata. Talagang makita mo na yung kilig sa kanilang mga reaksyon. Sabi ko sa kanila, sino sa inyo may shota dito, may jowa? Si si ganito, jowa niya yung nasa harapan na yan. O, di, ayun na, may umamin na. O, sino sa inyo ang nagsusulat? Si lalaki ba nanliligaw o si babae? Hindi sir, itong babae ang nanliligaw dito sa lalaki. O yun, exactly, ganyan ang nangyari sa akin noon. Pero hindi yan maganda. Pinunto ko yan sa inyo kasi ayoko maulit sa inyo yung nangyari sa akin. Alam niyo ba na nasuspende ako ng 2 weeks? After 2 weeks, saka ako nakabalik noon sa high school. Gusto niyo mangyari sa inyo, suspendiin namin kayo. Sabi ko, hindi po. Maganda ba ang pagbo-boyfriend, pagbo-girlfriend? Opo, inspirasyon lang naman po. Imagine, grade 4, alam niyo yung inspirasyon? Diyos ko. Sabi ko, that early? O, bata pa kayo, yan na ang alam ninyo. Hindi po ganon. Walang maibibigay yan sa inyo, lalo't nowadays, maraming nagbubuntis. Pag nabuntis na si girl, iniwan na ni boy. Baka yan ang mapupuntahan ninyo, sabi ko sa kanila. O ngayon, babalik tayo sa lesson. O, dina-inject ko na yung liham. Kahit hindi ko na siguro i-explain yun, sabi ko sa sarili ko, alam na nila yung liham. Sasabihin ko na lang, ito yung return address, ito yung pamuhatan sa Tagalog. Ito naman yung bating panimula. Nakasulat dito yung mahal kong kaibigan o kaya mahal kong kaaway. Dito naman sa nasa baba ng bating panimula, ito naman yung tinatawag na katawan ng sulat o body of the letter. Body of letter. Tapos dito naman sa baba, itong nakalagay na sa'yo'y nagmamahal, ito naman yung bating pangwakas. At dito sa baba, ito yung lagda. Okay, close your notebooks. Quiz. O kunyari ganun. O di ba, ayaw nila magkopya. O di quiz. Anong part itong number 1? Anong part itong number 2? Anong tawag dito sa part na number 3 hanggang 5? Aba, na perfect nila, sir. Pero meron pa rin mga hindi nakakuha ng perfect. Meron din namang mga tinatawag na fast learner, meron din namang slow learner. Depende na lang yan, sir, sa technique ng teacher. Siguro through experience, yun, mga marami naman akong natutunan na kahit papaano. Pero pagdating naman kasi sa mga master teacher na nag-o-observe, hindi nila titignan yung tamang nagawa mo. Una, pupuriin ka. Pero hanapan ka ng mali mo talaga na itatama nila. Aminado naman ako sa mga mali ko eh. Kasi sino, body's perfect naman. Oo naman. Tsaka... Kaya sana yung mga incoming teachers na maging ma-promote, maging master teacher, maging higher officials, huwag nyo naman pahirapan yung mga under ninyo para walang magbigti na teacher. May mga nagbibigti na eh. Dati may na-news na nagbigti eh. Ganun ba? That's really... Maraming mga paraan para maging masaya ang pag-aaral ng mga bata. Show them your love and care to them. Na ipakita mo na special sila. Lalo na isipin na lang ng isang teacher. Merong pagkain sa pagkainan niya, may mga grasya sa pagkainan niya dahil nandyan yung mga bata. Okay. That's parang napakaraming lessons that have learned. So, mga sinabi mo yun, Sir Eugene. Anyway, Sir Eugene, can you recall some of the proudest moments or heartwarming achievements in your teaching career? Marami, sir. May mga nakakaiyak, may mga nakakatuwa naman at marami ding nakakalungkot na moment of being a teacher. Isa na po sa pinakamasaya na moment ko noon ay yung nasave ko yung isang bata na hindi na pumapasok. Halos ayaw na niyang pumasok ng school kasi ang rason niya, wala daw silang makain, walang pera, walang baon, walang masuot na uniform. So, pinaramdam ko sa kanya na hindi dapat na gamiting rason yung walang pera, walang makain. Kasi kung gugustuhin natin, ang dami namang paraan para makakain eh. Exactly.
So, ang ginawa ko, sinundo ko yung bata. Kumantong kami sa araw-araw talaga na susunduin ko yung bata na minsan dinadala ko na rin ng baon niya ng tanghalian kasi minsan ayaw na niya umuwi ng bahay nila. Whole day pa kami noon Noong grade 6 ako. Hanggang naging grade 5 ako, nandun pa rin yung mga ganun na ginagawa ko sa mga bata. Until now, may mga natulungan ako. May mga nabili ako dati na computer sa yung mga nagbabasura. Yeah. Yung mga i-display nila sa gilid ng kalsada. May nabili ako noon mura lang. That time noon, walang-wala pa talagang as in walang-wala. So, pinagtsagaan kong binili yung kumbaga nga basura, and then recycle ko, napagana ko na computer. Nakita ko yung bata noon na isa na naging high school na kasi nakita ko na matalino talaga siya. Siya ang nagpo-first lagi noon ng ICT namin, ICT lesson namin. So sabi ko, total mahilig ka sa computer, kunin mo to, sa'yo na to, alagaan mo. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin siya. Gusto nga daw niya maging seaman. Malapit na graduate yung bata. Hanggang ngayon, nag-iingi pa rin ng tulong. Siyempre, pag kinukulang sila, yun. Pag may project, wala siyang pambayad ng printing, sabi ko, kahit may pambayad ka, itago mo yan. I-send mo sa akin yung ipiprint mo at ako mag-print. Daanan mo na lang dito sa akin bago ka pumasok sa school. So, ganun ang ginagawa namin. Series of projects nila. Meron din kami dito sa baba, mga kapitbahay namin. Oh? Yes. Nasa high school na sila. Yung isa college na. Kaya itong internet ko, binabatuhan ko sila ng 5 Mbps. Di ba sabi ko kanina may bandwidth, may bandwidth gadget ako na microtik. Oo. Bandwidth balancer. Kaya binabatuhan ko sila ng 5 Mbps. Sapat na yun, ano? Oo, sapat na yun, sir. Nakakagamit na sila ng... Wala naman kasing putol kasi maganda yung bato ng microtik. Maganda yung pag-program ko sa kanila. So, kumbaga, parang stable connection pa rin, ano? Yes, sir. Napansin mo, walang nagiging problema yung internet ko. Yeah. Pero hindi kasi siguro maniwala, sir. Yan ay 30 Mbps lang. But it feels like 100 or maybe even more. Yes, dahil yan sa mga trainings and then, hindi ko naman inaral Inaral ko lang sa YouTube University yung pagpo-program. Yung ginagamit ko sa school. Yung 2 Mbps na, yung mga SIM na 2 Mbps, ginawa ko ng ganito. Para makapag-ICT yung mga bata noon nung wala pang internet. Yun yung ginamit ko sa ICT room. Kaya na-discover ko yung mga batang magagaling sa ICT na until now humihingi ng tulong sa atin. Hindi ko naman po pinagmamalaki yun, pero yun ang katotohanan. May mga bata rin na sadyang walang-wala talaga. Binibilhan ng uniform, and then na-encourage ko din yung some parents, hindi naman lahat, na yung mga may sobra-sobrang pagkain dyan, baka pwedeng ipadala nyo sa anak ninyo para i-share natin dito sa mga kaklase nila na walang-wala. As well as clothes, uniforms, and shoes. Until now, may mga nagdo-donate na dating mga magulang ko noon pa. Noong nasa higher grade pa ako. Sa akin talaga nila inaabot yung donation nila. Kaya hinahanapan namin ng recipient na mga bata. Yes. Iikot kami, sir. Pero karamihan sa kanila, ayaw nilang banggitin ang pangalan nila. Basta donate lang. Like nitong nakaraan, may nagbigay ng yung coloring pencil, sabi niya 400 pieces at 300 yata. Tuwang-tuwa ako, ang dami naman. Pagdating sa akin, crayon pala, pencil color, na nakabundle-bundle siya. So, hanapan ko pa lang, kasi kararating pa lang, hanapan ko pa lang ng recipient na talaga yung mga wala. May nagbigay din ng notebook, pero yung notebook wala na, naibigay na namin. Galing pati school supplies, talagang I mean, aside sa supply ng gobyerno, yung mga parents na talagang may sobra na nagdo-donate din naman is parang something din, parang napakaganda ring example para sa sa iba. Yes, sir. Bubbly, talagang maganda. Noong una, mahihain ako pagdating sa ganyan, pero
since maganda ang naging bunga, kaya naglalakas loob na rin ako sa mga GC. Pero hindi ko pa ginawa ngayon dito sa GC ng grade 4 parents. Nahiya pa ako. Nahiya ka pa? Oo. It's Nahiya okay. pa ako. It's okay. Sir Eugene, paano mo hinahandle yung mga challenges sa loob ng classroom? Or kung meron man? Problems inside the classroom, huwag mong dibdibin. Turn negative powers to positive. Kumbaga, halimbawa, nagalit ako sa mga bata. Let's say, example, targetin na natin yung mga bata, huwag na tayo mag-target sa iba. Let's say, yung isang bata nanuntok. Ikaw, bakit mo naman sinuntok si Pedro? Kasi sinabi niya na maliit ako. Sinuntok ko para malaman niya na mali ako. Ay, mali yan, anak. Gusto mo ako rin ang masusuntok sa'yo? Gusto mo matikman ang kamao ko? Gusto mo? Ayaw ko, sir. O, mag-sorry ka. Gusto mo, i-guidance ka? Hanggat maaari, ayoko umabot ng guidance sa mga bata. Kaya, nung unang weeks and days ko dyan sa section ko, may mga nagsusuntukan talaga. Until now, na-nurture ko sa kanilang mga munting kaisipan na wala silang karapatan na manuntok o manakit ng kahit na sinong classmate nila dahil hindi naman nila pinapakain yon at may karampatang parusa. Kung hindi makukulong ang bata dahil siya ay minor edad, maaring makulong ang magulang. Sabi ko sa kanila, gusto nyo makulong mama at papa ninyo dahil nanununtok kayo. Ayun, sir. Okay na. Pero ang magandang kwento dyan, sir, nitong mga nakaraang taon, kahit nung nasa grade 6, lalo na nasa grade 5 na ako, yung mga hindi kayang i-handle ng mga co-teachers po na mga batang pasaway, sa akin talaga tinatapon. Kaya there are times na umaabot yung section ko ng 64 or higher head counts. Pero, Sir Eugene, sabi mo, diba, 60 plus? So, yes, paano mo na-maintain yung quality pa rin nung pagiging teacher mo, yung effectiveness sa ganun karaming students? Mahirap na i-maintain ang peace sa ganun, and then yung silensyo. Mahirap nang i-apply yun, sir, kasi yung mga ibang bata nandun na sa labas ng classroom eh. Kasi ilan lang ang kaya ng classroom? Nasa 45 lang ang kaya ng classroom. Kung dikit-dikit. Actually nga, yung sinasabi ng government natin na distance, maintain your safety distance. Ano ba tawag doon? Yung 1 meter apart? Sa COVID yata yan eh. It was... parang sa COVID yan, tama yung ano. Kahit na ngayon na wala na yung COVID, di ba nasa DepEd or pat may ganun pa rin dapat. Oo, na magkakalayo yung bata. Wala na, hindi na natutupad eh. Dikit-dikit na talaga, halos magkadidikit na ang mga mukha nila eh. Until now, yun ang tunay na nangyayari sa loob ng classroom. Na ang dapat ang isang classroom ay 30 or let's say 40 na lang. Even 40, that's still a lot. Umaabot pa nga sa 50. Ako nasa 50 ako ngayon. First time ko na humawak ng less than ng 50. Kasi kadalasan nasa 58, 59, ganun talagang head counts ng mga bata ko. Excuse me, sir, inom ng tubig. Sige lang. Ngayon nakakahumawak ng bata na 50. Nung nag-49 nga, kinakabahan na ako. Sabi ko, mga kaguro, baka may sobra kayong bata dyan, baka may mga pasaway. Ako na ang nanligaw sa mga kasama ko. Baka may mga sobra kayong bata dyan, yung mga inaayawan nyo. Bigay nyo na sa akin kasi first time ko humawak ng 49, sabi ko sa kanila. Pero magaling yung grade chairman ko ngayon. Binalance niya talaga. 50-50-50 ang hawak namin. Yung isa lang na panghapon na ang 47 yata. Hindi ako sanay na humawak ng mababang bilang. Paano sa Sir Eugene pag yung student is talagang konting bagsak na lang, talagang babagsak na. How do you handle that kind of situation? Dapat since first day of classes,
Sa first day naman, first week, hindi mo pa madadiagnose, hindi mo pa mapo-profiling yung mga bata. So dapat within the period of first month na pasukan, ma-profile mo na kung sino yung mga dapat na bigyan ng tutorials and then remedial classes para hindi umabot dun sa yung bagsak. Although may DepEd order naman na may mandato na si DepEd na kapag hindi nakakapasa, huwag ipasa. Kaya sa first meeting pa lang, dapat i-inject mo na sa parent, na sa utak ng mga parent na kung alam nyo na yung anak ninyo ay mahina sa pagbasa, gawan nyo na ng paraan. Tulungan nyo kami, wag nyo iasa sa amin lahat na kami lahat ang gagawa ng paraan. And then isa pa, pag nasabi mo yun, lalapit na talaga yung magulang. Sir, anong dapat namin gawin, yung anak ko hindi po nakakabasa. So doon pa lang magkakaroon ka na ng idea, sulat mo kaagad yan. And then after that naman, pag nakuha mo na yung profile ng mga bata na talagang mahina sa pagbasa, meron din namang bata na nakakapagbasa pero hindi niya naiintindihan. Kumbaga nababasa niya, nababaybay niya pero hindi niya naintindihan. Walang comprehension, wala. Comprehension talaga. Hindi niya alam na ang ibig sabihin ng binabasa niya. So pag mga ganong klase na, ay ganon na yung bata. Pagdating ng malapit ng uwian, sasabihan mo na, ito po yung mga maiiwan, may gagawin tayo, maiiwan kayo ha. Tapos sabihan mo na rin yung mga magulang. Na, siyempre, ikaw na teacher, alam mo kung saan banda mahina yung bata. So alam mo na kung anong remedial ang gagawin mo sa kanila. Exactly. Ikaw ang teacher so you should know, di ba? Parang ganun. Yes, and then, sabihan mo na talaga yung magulang na turuan yung anak nyo na wag nyo iasa sa amin lahat. Kung hindi nyo yan mapabasa hanggang closing ng fourth quarter, o imagine na, first quarter na sabihan mo na. Imposible naman na hindi gagawa si nanay at tatay ng paraan ng second quarter, third quarter. Yeah. Unless talagang wala kang pakialam sa anak mo, then that's like, that's you. Pero syempre, may mga ganyan talagang magulang. Really? Yes sir, meron. Meron pa nga yung magulang na hindi gumagawa yung anak. Siyempre si teacher, tao lang naman siya. Hindi naman siya android na walang pakiramdam. Tinuruan mo na, ginawa mo na ang lahat, hindi pa rin nagsusulat. Tapos ang gusto ng magulang, makapasa pa rin yung anak nila. May nagsabi sa akin dati, sir, anong nangyari? Bakit yung anak ko pasok naman ng pasok? Bakit hindi siya nakapasa sa ganitong subject? Subject ko pa, ang nahawak ko. Sabi ko, ma'am sir, minsan po ba sinubukan yung buksan ang notebook ng anak niyo? Pag hapon po ba, pagdating niyo, tinatanong niyo kung may assignment yung bata niyo po o wala? Ay, di natameme ngayon si nanay. Tinanong niya yung anak niya, bakit? Anong nangyari? Ate, hindi naman po kasi nagsusulat yung anak niyo. Check mo notebook niyo. O, di lumabas yung katotohanan na si magulang hindi nag-check ng notebook ng anak niya. Pabaya, yeah. Saka yung home visit, sir, hindi ko ginagawa sa school days yan. Yun nga lang, minsan, nagiging makalimutin na rin ako, tsaka ayaw ko rin namang mag-picture sa sarili ko na nakashorts ako na nagbisita ng bahay. Ginagawa ko ng Sabado. O kaya yung uwian ng hapon, ng panghapon pa ako. Yung alam ko na madadatnan ko yung magulang nila sa bahay. Pero Sir Eugene, what's the purpose of home visit? Home visit, para ma-warningan mo yung mga parent regarding sa problem ng bata. So, ibig sabihin, it's not a good thing. Pagka binisita ka ng teacher mo, there's something's wrong. Most likely. Pero may mga pagbibisita naman na may mga good news. Halimbawa, hindi nakakapunta si magulang sa school para kuhanin yung mga certificate ng anak niya. Or may mga something good na nangyari, pupuntahan mo sila para pumirma sila ng yung mga sulat pahintulot. Mm-hmm. Pero syempre, most of the time, if the teacher visits the house, it's a negative thing. Yes, pero bago ako bibisita, sir, i-announce ko na sa school na huwag kayo matakot pag binisita ko kayo sa bahay ninyo. Siguro nagugutom lang ako, makikain ako. Pero ang totoo, bibisitahin ko kayo kasi gusto ko kayo makita kung tumutulong ba talaga kayo.
ginagawa niyo ba yung pinag-usapan natin sa ATP na nagliligpit kayo ng kainan? Tatanungin ko yung nanay niyo kung naghuhugas ba kayo ng pinggan. Ganun lang para hindi ma-nervous yung bata sa'yo. Kasi ako, kasi pag ako, ninervous din ako eh. Parang, mag-iisip ako ng there's something's wrong, di ba? Tsaka alam ko sa sarili ko na merong hindi maganda kasi syempre kilala ko naman sarili ko eh. Ayun, talagang gano'n naman sir. So may guilt. May bata ako noon na hindi nagpapapasok na talaga. Actually, wala na eh. Wala na akong pag-asa noon na makapasa siya kasi lahat ng mga kasama kong teachers ayaw na siyang ipasa. Kasi sunod-sunod ang absent na eh. Tapos November hanggang December halos hindi na pumasok. Eh matalino yung bata nang hinayang ako. Alam ko lang naman kasi ng problema niya yung magulang niya, ang problema niya eh. Kasi minsan hindi umuwi yung magulang, siya nag-aalaga ng batang kapatid. Kaya kahit malayo yung bahay niya, sinusundo ko na. Kumbaga, medyo malayo eh. Malapit lang yung Antipolo Hills to Our Lady of Deliverance eh. Parang 2 beses na ganun ang layo. Antipolo Hills to Our Lady of Deliverance. Hindi malapit yun malayo yun. Kasi during that time, nalalayuan na ako sa school eh. Paglalakarin ko eh. So, twice the distance, that's actually malayo talaga. Tapos, papasok ka pa ng subdivision. Ang daming paliko-liko sa loob. Doon ko nakita yung talagang status ng bata. Oh, I see. Ay, hindi pala siya nagsisinungaling. Dahil wala siyang pera pagpasok niya. Sa layo ba naman, lalakarin lang ng bata yon? Grade 5. Layo nun Tapos wala pa siyang baon na tanghalian. That's far. Ni piso, wala siyang baong pera. Sabi ko, tulungan ko na lang ito, gawin ko ng paraan. So kinausap ko lahat ng teacher. Pagpapasok ba siya, ipapasa po ba natin siya? May pag-asa. Sabi ko, nung umuo yung iba, sinikap ko na, sinundo ko na araw-araw, pinapasok ko na hanggang yung isang magulang na kapitbahay nila na malapit na kaibigan ko rin na nagse-service din pala siya. Sabi ko, pwede, napakiusapan ko na pwede ba? Total, maluwag naman yung tricycle mo. Isabay mo na lang itong batang ito kasi kawawa. Ay, mo sir, kilala ko yan. Yung nanay niyan, inuuna pa ang bisyo, ganito, gano'n. Sige sir, pagtulungan natin para makatapos yung bata. Sabi nila, ngayon grade 6 na siya. Good job. Yes sir. Ngayon, hindi na siya pala absent. Talagang napasok na siya araw-araw. Sabi ko, kung wala ka, dumaan ka lang sa akin. Napansin ko, bihira na dumaan sa akin. Siguro, hindi na siya pinababayaan ng magulang niya. Binibigyan na siguro ng baon. Okay. Really awesome. Really nice story, Sir Eugene. Anyway, in your opinion, Sir Eugene, ano yung mga importanteng qualities or skills a teacher should have? Maraming mga qualities na dapat, yung iba nga wala sa akin, nakakaya naman na sabihin ko. Yung dapat laging handa, para nakakayang sabihin eh. Kasi ang tingin ng mga ibang kasama ko sa akin, failure eh. No, hindi naman. Laging handa ka na hindi lang para sa'yo, kundi para pati sa mga kasama mo. Na kaya mong gawan ng paraan ng mga simpleng problema sa loob ng classroom. Katulad ng simpleng problema like yung mga bata, laging nauuhaw yan. Although nagbibigay naman yung school canteen ng 1 galon every week. Every Monday nagbibigay sila ng libreng 1 galon yung mineral water. Hindi ko kinukuha yun, hindi ko ina-avail kasi ang isang mineral water, 20 pesos lang. Some of my peer teachers, sabi nila, wala kami pambili ng galon, i-provide nyo na lang na kantin ng galon. Aba, swerte nila. Nakita nila ako, 4 ang galon ko. Umabot nga yata ako sa 6 eh. So, ginawa ko yung mga extra kong galon na mga ganda pa. Inuwi ko dito sa bahay kasi hihingiin nila eh. And then yung tubig ng mga bata ko, nung grade 5 kasi ako, kasi pati mga ibang section,
doon na sa akin nag-iigib pag maubusan sila ng tubig na baon. Eh, di, siyempre, extra gastos yun. Igib talaga, Sir Eugene. Yes, Igib sir. talaga. Eh, di ba ang sabi ng Diyos, kung may nagugutom, pakainin. Kung may nauuhaw, painumin. Painumin, Nakasabi yes. ako'y wala. So, ang ginawa ko, ilang litro yung dala mo? Kung 2 litro yung baonan niya, yung tumbler niya, o kaya yung, Coleman, mga ganon. oo, 2 liters o 2 pesos. 3 liters, 3 pesos. Hindi na sila lugi doon. 20 pesos lang naman pinambili ko doon sa mineral water. Ano naman, tissue? Parang bibili ka sa kantin, yung isang maliit na ganyan na 3 lawok lang yata ng bata, ubos na. 12 pesos na. Sa'yo na ako bibili, syempre. 1 litro pa. Kaya every purchase ko, laging 3, o di 60 pesos. Ngayon, may nakapansin na magulang, sinuggest niya na, sir, tuwing anong araw ka nagpo-purchase ng tubig? Twice a week po. Sir, siguro hindi naman masama kung mangulikta ka ng piso-piso, sabi nila. Ay, nice idea. Pero nahiya ako, mga bata yan. Baka sabihin ng mga bata, wala silang sweldo. Sabi. Hindi, sir, i-announce ko sa GC namin mga magulang na every Monday and Wednesday magpo-kolekta ng 50 peso. O di may 50 pesos ka agad, 10 pesos na lang aabunuhan ko. Pero hindi naman lahat nagbibigay. Kaya ginagawa ko, minsan may ganansya sa canteen tray. May pinaglalagyan ako doon ng coins and whatever na maging ganansya nila sa canteen. Pati yung mga walang baon, pag sabi nila, sir, gusto kong bumili ng turon kaso wala akong pera, masakit na tiyan ko. O kumuha ka 10 piso doon, sir, 20 na kinuha ko. Lagot ka. Pinagano ko na lang. So parang ano ba, parang class fund din na ano ha? Oo, sir, revolving fund. Which is Pag good. may mga bata na walang sundo, walang pamasahe ng tricycle, o doon kayo kumuha ng pamasahe. At least, na-inculcate ko pa sa utak ng mga bata na bawal magnakaw. Yeah. Every centimo, ipaalam mo. Kasi hindi naman iyo yan eh. Hindi lang sa'yo, syempre. It belongs to everyone. Kaya kahit mag-iwan ako ng pera doon sa lamesa ko, pag yung mga bata ko lang ang nandun, pang umaga at pang hapon, sigurado hindi nila kukunin yan. Tiyak babalikan ko pa yan kinabukasan. Ayun ang maganda, ano, Sir Eugene. It only means na napaka-effective mo na teacher talaga. Hindi naman siguro ganun, sir, pero may Pero kasi time. syempre, pera yan eh, di ba? Yung bata na walang tamang pag-aaruga, hindi naman sa ano, malamang sa panahon kukunin yan eh. Ay, yes, sir, may mga batang talaga. Kasi ang ginagawa ko, sir, pagka nakita ko na yung isang bata ay nakahalokit-kit lang sa isang gilid, na walang pagkain, ako na mismo ang lumalapit, sir. Nakli ka nga dito, wala ka baon, ano? Wala, sir. Next time, magsabi ka, ha? Buksan mo yung drawer doon, may tinapay doon, kumuha ka kung anong gusto mo doon. Mag-iwan ka. tayo. Kasi ako nagugutom din ako, sabi ko. Kasi kukuha siya doon. Pero may bata ako dati, nung grade 5 last year. Sabi ko, may tinapay doon, kumuha ka. Aba, inubos lahat. Yung isang plastic na Panji bar, inubos, tapos may cupcake pa na yung kulay dilaw. Hindi man lang nagtira ng mga maski isa lang sa akin. Hindi pagbalik ko, nagalit na ako. Sino nakialam sa drawer ko na walang paalam? Sabi ko, hindi nagsasalita. Sir, sabi mo kumuha ko. Oo, sinabi ko kumuha ka. Hindi ko Ubusin mo. Paano yung ibang classmate mo na nagugutom? Sabi ko. Sorry sir, hindi ko na po ulitin. Hindi nga naman talaga umulit. Until now, pag sinasabi ko yun, sir, pahingi ako, tinapay mo, isa lang kukunin ko. Kumuha ka doon. Grade 6 na yun, ha? Pagka I wish may ganyan tayo nung ano pare high school, 'di ba? Siguro mas masaya yung buhay natin. Ay, oo naman. Kasi naalala ko yung nanay ko, may allowance is just 7 pesos a day, tapos kailangan may sukli pa ako pag uwi ng bahay or else may palo ako sa nanay ko. So, ganun ka-type din yung budget dati nung during that time eh. Oh, pero yung 7 pesos noon, marami pa tayo nabibili noon. Now, 100 ibigay mo, wala nang barya pag uwi. Pamasahe pa lang ng bata, magkano na. Hindi ko nga ma-imagine yung nilalakad natin noon, yung, di ba, yung sa kabila kami. Ang taas ng inaakyat namin ni Cholo. Yeah, sobrang mataas yun pare, kesa compared doon sa amin,
It's more on gradually in ano eh. Sa inyo, talagang ano. Naalala ko yung naghabulan kami ni Cholo na umuulan. Nadulas ako hanggang baba. Talagang daos-daos ako sa baba. Butas-butas yung pantalon ko eh. Oh my God, those were the days. Yes, sir. Whew. Anyway, Sir Eugene, ito, sana maraming makarinig nito. Kung anong sasabihin mo dito sa question nito, I hope everyone can, relate and sana may ma-absorb. Okay? So, what keeps your passion for teaching? Burning. Talagang, base sa mga kwento mo kanina, parang hindi kita nakitaan ng sign na inayawan mo yung teaching eh. Parang talagang, yung teaching is talagang first love mo eh. So, how do you keep yung passion mo for teaching? What a very nice question, sir. Nung unang tinanong mo sa akin yan, unang narinig ko yung tanong na yan, ngayon, parang may bugso ng dugo sa aking kalooban na nagtutulak na tumayo yung aking mga balahibo. Kumbaga, the excitement is still there. Nandiyan pa rin yung excitement sa tanong na yan. Anyway, hindi ko naman, sir, pinangarap na maging teacher talaga eh. Nung kinder ako, sabi ko noon sa entablado, when I grow up, I want to be a pilot. Nakalimutan ko na ang father ko ay farmer. Ang nanay ko ay hog raiser. And then, sa hirap ng buhay noon, hindi ko na talaga pinangarap na maging farmer ulit. Lalo na yung inakyat ng bulutong tubig yung paa ko noon hanggang tuhod dahil sa pagpapastol ng itik para may maibentang itlog. Ang saya-saya nung una, pero nung tumagal, nako, hindi na maganda to, sabi ko. So, yun na yung oras na nag-isip ako. Ibenta na itong itik na to at mag-aaral na lang ako. Pinadala ako ng tiyahin ko sa Antipolo Hills para doon mag-aral. Kaya nakatapos ako ng high school. And then sabi ko, ayoko na bumalik sa bukid. Kailangan, kahit anong mangyari, makapagtapos ako ng pag-aaral. So ito, kahit papaano, kahit hindi ko sineryoso noon yung buhay college, napapalibutan kami yung school namin, napapalibutan noon ng video okay bar, mga KTV bar, mga inuman. Tapos, nagkaroon ako ng napakabait na classmate na pare ng Anglican. Na kailangan bago kami pumasok at bago kami maghiwalay sa hapon, mag-inuman muna kami ng gin. Kaya porke barila ako, nasa harapan ako eh. Sabi ng professor ko noon, si Ma'am Tobera Ayang-ang. Si Ma'am Ayang-ang noon, sabi niya. Mr. Barila, yes sir. Punta ka mamaya yes ma'am, sabi ko, punta ka muna sa office ko mamaya bago ka umuwi ha. Opo ma'am, amoy chiko ka na naman. Saan ka ba nag-iinom? Sabi niya ganun, no? Pinatawag niya ang tiyahin ko na nagpaparal sa akin noon. Ilang beses ako na guidance office noon, na admin office noon sa nung college kami. And then ito na, nung mag-exam kami ng board exam. Ayun na naman. A day and night before the exam, inuman na naman yan na walang humpay. Mag-exam kami, sinabihan ako nung nagbabantay sa amin, yung proctor. Sir, bawal po yan. Ma'am, hindi po ako nakainom ngayon, hangover lang po ito, sabi ko. Kasi iba po ako pag ma-hangover talagang, kumain ka nga ng ganito, mag-chiclets ka, sabi niya. Inaalala ko yung sabi noon ng isang teacher ko, ang gawin ninyo kasi magngat-ngat kayo ng tissue. Di pumunta ako sa may Jollibee, humingi ako ng tissue, ingat-ngat ko. Ay nawala nga naman yung amoy alak. So ayun. Pero ba yun? Seriously? Yes sir, yun daw yun. Kaya nga ngayon wala na ang alak sa akin kasi bawal na, nagsawa na ako noon. So the tissue itself, you just have to swallow it and then chew and then everything will... No, don't swallow it, sir. Just chew it. I mean, chew, yeah. Yes, just chew it and then the odor will disappear. It will... Talaga? The tissue will absorb.
Ayos yun ah. Yes, sir. Try it. Try it one time. Do I it. didn't know that. Anyway, ngayon, hindi na ako talaga nag-inom kasi binawalan ko ng sarili ko. Kahit papaano naman, nakapasil pa rin ako sa board. First take. Yun nga lang, flat 75. It doesn't matter. I mean, passing is passing, di ba? Pero mahirap mag-apply, sir, kapag gano'n ang grade mo eh. Kung yung mga kasabayan mo ay matataas ang PRC rating nila, doon ka matatalo eh, doon ka masisilipan eh, ng mga ibang tutor. Bakit may ganun? Kasi you only need to pass. But, di ba, parang discrimination naman na yun. Yes, sir. Here in the Philippines, anyway, we are Filipinos. Nandyan talaga yan. It's our culture. Yeah. Culture. Tapos, hindi na yung what you know, whom you know na nga. Ika nga. And then, isa pa siya. Kaya, andun pa rin yung desire ko sa teaching. Nauna na talaga ang puso ko doon. Nung nagkasakit ako, na nadagdagan ng stress kaya mas lalong lumala dahil nga sa nangyari sa ICT room na yun, na hindi nila kayang i-repair. So, nag-volunteer ako na i-repair dahil may pag ni-repair ko yun kasi, sir, may advantages akong makukuha dahil magkakaroon ako ng internet connection sa classroom ko. So, I grabbed it. Yun nga lang, may nangyari na hindi ka nais-nais na principal's office ako. And then, katulad nung sabi ko rin na nagka-problema sa yung school ng sa tubig, kaya may nagsampa ng kaso sa principal and then account officer sa AO. Ako na naman ang sinuspect nila. Napakabigat na pagbibintaw na pwede ko silang balikan ng admin case with criminal case and civil case. Yeah. Kasi paninirang puri na yan eh. Pero You chose not to, di ba? I selected to be silent na lang. Kasi wala namang mangyayari. Papatulan ko yung ugali nila na gano'n. Wala mangyayari. Mag-concentrate na lang ako sa trabaho. I'll keep on teaching my kids at may mapapala pa ako. Hindi malulunggi ang gobyerno sa akin dahil ginagawa ko ang trabaho ko. Unlike them, doing Marites and Mirasol out there. Sinusulsulan ng sinusulsulan. Minamarites, dinadagdagan. Ako, Diyos ko, sabi ko, walang mangyayari. Matataas nga ang posisyon nila, ang utak naman nila ay patiwarik na ko, ewan ko siya. So, sabi ko na sa sarili ko, pag inintindi ko sila, walang mangyayari sa mga bata ko. Kasi, nung inintindi ko sila talaga, nagkaroon ako ng sakit eh. Na-high blood din ako dati. Nung naibalik ko na yung dating sirkulasyon ng katawan ko, nawala yung high blood ko, doon ako nag-isip na pabayaan ko na sila. Ipaubaya ko na lang sila kay karma. So far, may 2-3 na kinarma talaga na hindi maganda yung gawain nila. Kaya sabi ko, nakakalungkot man na nangyari pero inani na nila yung hindi magandang gawain nila. So, mas maganda, concentrate on your work. Gawin mo na lang kung anong nakakabuti sa iyo at sa mga bata na hawak mo as a teacher, pangawanan mo yung trabaho, hindi yung para magmarites lang. Kawawa yung mga minamaris mo. Paano kaya kung kagaya ko sila na pinatulan ko rin sila, di nagkikita na kami ngayon sa region o kaya nagpapang-abot na kami ng asunto dyan sa husgado. Asunto? Malaking kaso yun, sir, paninirang po, wala man. Exactly, yes. Malaki yun na ano. Tapos, hindi pa mapatunayan, yari ka dyan. Yes, sir. Yun lang, kasi ayokong patulan eh. Anyway, Sir Eugene. Last question of the night. Okay, or of the day, kung nasan man yung mga viewers natin. Ano yung mga tips or advice that you can give doon sa mga aspiring teachers natin of the future? What an exciting question. Okay. Sa mga incoming aspirants as a teacher,
Mahirap mag-aral. Ang pag-aaral nyo na yan ay dugo at pawis ng mga magulang. Kaya dapat pangatawanan ninyo. Mahirap man ang trabaho ng teacher, pero kapag nakapasok ka sa government, most probably and most likely, dapat sana ang pasukin ninyo kung talagang gusto nyo magturo. Be a professor in college. Mas magaan ang buhay doon. Pero kung gusto nyo talaga sa elementary or high school, or either kumuha kayo ng high school. Kasi pag high school kayo, hindi kayo magkakaproblema pag lumipat kayo ng elementary. Ang high school ay pwede sa elementary. While ang elementary hindi pwede sa high school. Doon ako bumagsak, Sir Gerald. Kasi at doon din ako nanalamin talaga na kailangan kong matapos ang MA at PhD or doctorate. Kasi kapag natapos mo ang MA, equivalent ka na sa senior high. Pwede ka na sa high school, pwede ka na sa college. Kaya pinorso ko na matapos ang masteral. And then, sa mga incoming, kasi may nangyari sa akin nga na yun, gusto ko kunin ng mga supervisor na magturo sa high school, kaso kailangan daw may field of specialization. So, piliin nyo na kung ano talaga yung mas gusto ninyo. Kung gusto nyo ba sa elementary, gusto nyo ba sa high school, anong subject ang i-major ninyo, kung gusto nyo sa college. Kasi, nung nasa field na ako ng elementary, nakita ko talaga mas maganda sa senior high. Bakit? Bakit mas maganda sa senior high o high school? Mas mabilis ang promotion doon. At pag pumasok ka sa senior high, one step ahead ang item mo. From, imbes na teacher 1 ka, teacher 2 ka kaagad. At sa college naman, pag college professor ka, pag-graduate ka ng PhD or doctorate or MAED, imbes na professor 1 ka, nasa professor 3 or 4 ka na. And then professor 3, professor 4, ang range ng sahod niya ay nasa salary grade 17 in which nasa 43,000 pesos. 43? Yes. While in elementary, pagpasok mo, nasa 27,000 ang teacher 1. Anyway, minsan naman, hindi tayo tumitingin sa salary grade eh. Ang tinitignan natin talaga yung hilig. Yung hilig mo. Kung talagang mahilig ka sa bata, katulad ko, huwag mo tingnan yung salary grade. Ang titignan mo, yung passion mo, your heart's desire. Correct. Tingnan mo kung saan ka masaya. Kasi may kabatch ako noon na nag-apply, kasabay ko na na-hire. Hindi niya kinaya yung, pero high school teacher siya kasi, hindi niya kinaya yung ingay ng mga bata, umiiyak siya lagi. Lagi siyang nagsasabi na ayoko na, magre-resign na ako. Hanggang sa umabot siya sa nag-resign talaga. Tama, sir. Salary grade 17 is 43,030. Yun ang professor 3. Or 4 yata. I'm not sure. Sa college. So, tignan mo yung heart's desire mo. Dati kasi, yung tinitignan ko yung heart's desire. Kaya, I selected elementary. Pero nung nandito na ako sa elementary, nakita ko, ang hirap magpa-promote sa elementary. Kung hindi ka nakapag-aral, wala kang promotion. Sabi nila, may automatic promotion every 3 years, pero mahirap. Hindi rin naman na-follow. Tsaka yung sinasabi nila na Magna Carta na yan, Magna Carta na automatic promotion, one step pag mag-retire ka, minsan hindi rin nangyayari. Pag wala kang kilala, hindi nila ginagawa. So there's something's wrong in their system. Kung ganun. It's always like that, sir. Talagang ganyan. Sistema naman talaga ang problema sa Pilipinas. Eh. Napakaganda ng Pilipinas, di ba? Sabi nga ng mga foreigner. May mga kaibigan akong foreigner na nagsasabi, napakaganda ng Pilipinas, wala ka nang hahanapin. Napakayaman ng Pilipinas sa mga yamang mineral. Mina sa ginto, mina sa diamante. Lahat ng mina, pati coal, nandyan na. Meron ding oil deposit. Pero anong ginagawa ng mga Pilipino? Sinisira lang. Yung mga nasa
nasa gobyerno naman, nagsisilipan. At ang nasa utak ng mga tao, mag-aral silang mabuti para makapagtrabaho. It's a wrong mindset or mistake na mindset yon. Dapat daw ang mindset, sabi nga ng INCHEC, mag-aral para kumita sa negosyo. O, di ba? Kasi ang pangarap nating mga Pilipino, makapagtapos tayo para maging boss natin yung mga mayayamang INCHEC eh. Yeah, it's been like that always. Even me, di ba? Para makapagtrabaho tayo ng... Yes, sir. Para makapagtrabaho, and that's it. Yun din ang nasa isip ko noon eh. Pero ngayon na naliwanagan yung isip ko, sinisikap ko mag-ipon, pero walang naiipon eh. Para magnegosyo. Eh pag may nakita ko kasi na bata na walang makain, imbes na ihulog ko sa alkansya, ibigay ko eh, ganun tayo eh. Siguro on the next generation na mga pamangkin, mga anak, yun siguro ang itatanim ko na sa utak nila na mag-aral kayo buti. Tsaka pare, yung mga ginagawa mong yan, babalik sa'yo yan eh. Yes, sir. Maraming beses na pinalik ng Diyos sa akin, sir. In a good way, di ba? Yes, sir. Sabi nga nila, miracles always happen in a very unexpected way. How many times, sir, talaga na patunayan ko na yan. So, sa mga graduating, incoming, go for the gold. Kung ano yung pangarap nyo, go for it. Tandaan ninyo na kayo ang pumili niyan at hindi kayo pinilit ni numan. Kaya, tulad ng question mo kanina, sir, na ano yun? What keeps my desire still burning in teaching? Yes, yung passion, yes, for teaching. The passion in teaching. Kasi, ginusto ko to eh. Sabihin na natin na pinilit nila ako, pero itong tinapos ko eh. Siguro kung kaya ko lang noon mag-aral para maging isang attorney, ay nag-lawyer na lang ako para bawat firma ay may bayad. Kaso, etong pinili ko eh. So, pangatawanan ko to dapat. Ayoko umabot na mag-resign din ako katulad ng iba kasi ayaw ko magturo. No. Parang kanin yan. Para sa akin, sir, ha? Parang kanin yan na porque wala ka ng ulam, Sayang. hindi ka nakakain. Nangyari sa akin yan, sir. O, naalala ko ulit, nag-flashback. O di, principal office nila ako noon dahil doon nga sa ganoon na internet na yon, nasigawan ko yung mga teachers na pasaway. At the end, nabanggit nila kasi ang boarding house ko, sir, malapit lang dito doon sa school and then may brum-brum pa ako, may motor ako. So yung 1 hour na free time namin kasi 6 hours lang dapat ang teaching load ng isang teacher, pero ang nangyayari ngayon, yung 6 hours nagiging 8 hours. Pero ang nasa DepEd order, yung 6 hours, yun na yung equivalent na teaching load ng teacher. And then yung 2 hours, teaching paraphernalias preparation yon, like visual aid, lesson plan. Pero hindi nasusunod yan. Sabi ko nga, mga Pinoy tayo. So yung 6 hours ko, nagiging 8 hours yung tanghalian. Yun ang gusto kong i-pinpoint, yung tanghalian. So from 6 a.m., 6, 7, 8, 9, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ano? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12, naka 6 hours na ako. 6 hours na yon. Yung 12 to 1, hindi dapat counted yun. Kasi tanghalian na. Doon ka kakain. So, ibig sabihin, okay lang na uuwi ako. Kasi malapit lang naman ako. Yeah. Sinilip nila yon. Noong una nagtampo ako, sabi ko. Pero sabi ng boss ko, okay lang yun, sir, na umuwi ka kasi na-dismiss na yung mga bata mo. Pwede ka naman umuwi pero mag-log-in, log-out ka, sabi sa akin. Eh, masama yung loob ko, sabi ko. Hindi naman, kukuha na lang ako ng baon sa bahay. O sige, yun ang ginawa ko noong una. Pero nag-log-in, log-out pa rin ako. So one time, umuwi ako, kumuha ko ng tanghalian, nag-log-in, log-out ako.
Doon ko na-realize na bakit ako parang timang na uuwi para kukuha ng pagkain. Eh, kung kumain na lang ako sa bahay, tapos sisikapin ko na makabalik before 1. So, the following day, ganun na ginawa ko. Mag-out ako ng from school, uuwi ka to get the baon and then babalik ka sa school. Hindi mo na kainin to. Kaya nga. Hindi mo na kainin sa bahay nga naman. Sumuwi ka. Nagdala pa ako ng pasin. Diba? So, ang ginawa ko the following day, 11:50 time out. And then balik ako 12:40. O di may 10 minutes ako 20 minutes ako allowance. Sabi ko, ba't ako magpapadala sa kanila? Eh, hindi, dapat ganun na. Uwi na lang ako. Yun. Simpleng bagay sinisilip nila. Samantalang yung mga kaibigan nila, mga katropa nila, lumalabas ng gate para magtanghalian sa mga karinderya sa labas, hindi nila sinisita. Anong meron sa akin? Bakit ako sinisita nila? So there's something special with me siguro. Exactly, yes, bro. Exactly. There's some things they are envy of you. Yes. Kaya yung mga incoming, concentrate on your dreams. Concentrate and focus sa trabaho mo. Huwag kang tumingin sa iba. Sa totoo lang, ang daming obstacles na makakasalubong mo, may kakalso sa daanan mo para hindi ka tumuloy. Pero ginamit ko lahat yung mga yon na inspirasyon. Hindi yung boyfriend, girlfriend. Ginamit kong inspirasyon yung mga pangmamaliit nila, yung mga pagsisilip nila sa mga munting mali. Kasi pag tinignan nila yung munting mali mo, lahat ng nagawa mo mabuti, wala na. Exactly. It all be wiped out. Kaya ang ginagawa ko, sir, pikit mata ko silang sasalubungin. Ngayon ang nangyayari, sila ang umiiwas. Pag nagkakasalubong kami, sila ang umiiwas. Ako diretso lang. I'm proud of who I am and what I am. Sabi ko. And then, gusto ko pa nga pagka yung may meeting, yung bigyan nila ako ng microphone. Pero gagawin ko siguro yun sooner na kapag graduate na ako ng PhD. Pag may meeting at bibigyan nila ako ng microphone, pagkakataong magsalita, may I grab this moment to give my thanks to sir and to ma'am like this and like that. Kasi kung hindi dahil sa inyo, kung hindi nyo ako minaliit, kung hindi nyo ako sinilip-silipan noon, hindi ako nakarating ngayon. Kaya thank you. Sana, huwag nyo nang gawin sa iba yan. Diba? Dahil sa inyo, nakapagtapos ako. Maraming salamat. Tignan ko lang kung hindi mas lalong magnit-ngit. Siyempre kasi mas mataas ka na sa kanila eh. Talagang bahala sila. Sabi ko, ay naku, talaga gagawin ko yun, sir. So, ganun lang po ang buhay sa mga incoming. Huwag niyong isipin yung mga pagsubok. Just keep on. Keep on growing and then soar high. Aim high. Gawin ninyo yung nararapat. Isipin ninyo na kinuha nyo yan, pangatawanan nyo yan. Pero nowadays, sir, marami yung kumukuha ng education, tapos magsusundalo, magpupulis. Kasi kailangan 4 years graduate, di ba? Ang mahirap naman kasi sa pulis, konting problema, tanggal sa trabaho, unlike sa DepEd or other government works. Kung wala kang ginawang mabigat, hindi ka matatanggal. Halimbawa, nung nag-lockdown dahil sa COVID, nasa bahay lang. Sus, dumoble ang katawan ko, puro kain lang. Wala kang trinatrabaho, puro ka lang online classes, pero may sahod ka, kompleto pa. Naglalagin, log out ka, doon lang sa bahay, gagawa ka lang ng weekly home. Ano ba, basta may tawag noon doon, nakalimutan ko na yung time in, time out, parang gano'n, ano? Log in, log out, ilagay mo lang kung ano yung mga ginawa mo, hindi ka naman nila nababantayan, mag-invento ka lang, sa katapusan at kinsenas may sahod ka na. O, di ang sarap ng buhay sa gobyerno. Oh my. Kaya, aim high. Pasok. Kaya wala akong pinagsisisihan, sir, na naging teacher ako. Kahit hindi ko to ginusto, pero love na love ko na talaga ang magturo. Yun nga lang, nangangarap din ako ng mas mataas pa.
Which is okay. Yes, sir. Which is Kesa, okay. kesa mag-stay ako sa elementary, kung mahirap magpa-promote sa elementary, din lumipat sa mas mataas ang sahod. Pumunta sa CHED as college professor. Mag-apply sa mga government schools din. Pwede rin naman na mag-apply sa mga private, basta yung mga malalaki, yung mga De La Salle, Saint Scholastica, ewan ko lang. Solid ka na, Sir Eugene, pag nangyari yun. Ay, oo naman, sir. Kaya nga, lahat ng utang inutangan ko na para makapagtapos lang ng bang matrikula sa PhD. Investment talaga yun, na Sir. investment siya, kaya okay lang eh. Kaya yung mga incoming, pag once na nakapasok na kayo sa DepEd, antimano, mag-enroll na rin kayo ng masterals ninyo para habang bata kayo, naka-masterals kayo. Lalo na ngayon, walang schooling, walang promotion ang rules ngayon ni DepEd. Yun yung sabi nila na DepEd matatag dito sa ngayon na walang mapag-iwanan. Sana masunod yun, yung career progression. Sana lahat nga naman ng teachers ma-promote para lahat masaya, di ba? Siyempre. Wish ko lang. Pero alam ko, nasa bansa pa rin tayo ng Pilipinas. Maraming mga pangako na napapako na hindi nasusunod. So, Sir Eugene, sorry isang question na lang. Gusto ko lang itanong sa ito. Out of curiosity lang din. Yes, sir. Kailangan ba talaga natin ng K-12? Or okay na yung dating traditional natin? Educational system na hanggang 4th year high school lang? Medyo komplikadong tanong yan, sir. Actually, sa akin, kasi galing ako sa pamilyang mahirap, at lalo na't hindi pa hinog yung K-12 na ipinatupad nila, na naranasan ko na teacher ang gumagawa ng mga modules, nagpre-print, na lalong natuto ko na mag-repair ng printer dahil dyan sa printing of modules na yan, lalo na nung lockdown. Mas malaki ang side para sa akin na hindi na dapat, kasi yung isang farmer na magulang after graduation ng high school, ang nasa isip niya, ako na lang ang titiisin ko sa pag-aaral ko sa palayan. Magkakaroon na ako ng college, siguro maiahon na ako ng anak ko sa kahirapan. Suddenly, nadagdagan ng another 2 years dahil sa K-12 na yan, grade 11 and grade 12. Hindi yung pangarap ng magulang na magkaroon ng professional na anak. Maaaring maudlot pa kasi 2 taon pa siyang magbubunon ng kanyang palayan. Additional 2 years, yeah. Yes, additional 2 years. Kaya nung narinig ko yung magiging optional, sabi ko maganda yan kung maging optional. Kasi kung optional lang, pwede mong laktawan yung grade 11 and grade 12, diretso college ka. Pero malabo yun eh. Malabong mangyari yung optional kasi nandyan na yan eh, yung K-12 eh. Nandyan na yung grade 11 and grade 12. Malabong mangyari yun. And then, nandyan na rin lang yan at ginusto naman ng gobyerno natin, wala na tayong choice kundi sumabay na lang sa Agos. Mahirap man, kailangan natin gawin kasi nandyan na yan eh. Yeah. Doon sa mga viewers natin at co-teachers mo, Sir Eugene, natanong ko lang naman to just to get your insights. Diba? Pero, syempre, kung ano naman yung what is imposed by the government, susundin naman natin yan eh. Yes, sir. Alright. Wow. Well, Sir Eugene, again, thank you so much, guys. Give it up for Sir Eugene.